Isang pinagpalang araw sa inyong lahat. Tayo po ay magninilay sa salita ng Diyos. Ang pinagmumulan ng awa at tawa ng ating buhay ang salitawa. Kahapon po ipinagdiwang natin ang dakilang kapistahan ng pagtatampok sa krus ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayong araw po na ito, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati. Mga kapatid, sa buhay natin, gaya ng nakita natin sa ating pagdiriwang kahapon, hindi tayo makakatakas sa mga dalamhati sa buhay, sa mga krus na ating kailangan pasanin sa buhay. Pero sa panahon natin ngayon, marami sa atin ang bilis bumitaw, ang bilis sumuko, ang bilis mapagod sa buhay, sa hamon ng buhay. Kaya sa araw na ito mga kapatid, binibigyan tayo ng modelo ng ating Panginoong Hesukristo kung paano ba natin haharapin ang mga suliranin sa buhay, ang mga krus sa buhay, ang mga dalamhati natin sa buhay. Sa panahon natin ngayon, isang dalamhati lamang, gusto na nating bumitaw, gusto na nating sumuko. Pero ang ating mahal na Birheng Maria, traditionally, meron siyang 7 dalamhating pinagdaanan sa kanyang buhay, sa pagiging ina ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa kabila ng mga 7 dalamhati na ito, ang ating mahal na Inang Maria ay hindi bumitaw at hindi sumuko. Si Maria ay nagdalamhati, pero hindi po nawalan ng pag-asa. Tayo pong nananampalataya mga kapatid, ito yung ating pinanghuhugutan ng lakas. Ang may pag-asa sa kabila ng lahat ng dalamhati sa buhay. Ang may pag-asa sa kabila ng paghihirap natin ay mayroon ding tagumpay na ating mararanasan. Sa ating pagkabagsak, mayroon ding panahon na tayo ay muling makakaahon, muling makakabangon sa ating pagkabagsak, pagkadapa. At ito yung pinakita ng ating mahal na Birheng Maria, nagdalamhati, pero hindi nawalan ng pag-asa. Kumapit pa rin sa Diyos, nagtiwala pa rin sa Diyos, umasa pa rin sa Diyos. Gustong-gusto ko po mga kapatid yung imahe sa Kalbaryo ng ating mahal na Birheng Maria. Ito ay pagtatagpo na makikita natin sobrang bigat para sa isang ina, para sa isang magulang, na makita ang kanyang anak na unti-unting namamatay sa krus. Pero ano po yung postura ng ating mahal na Birheng Maria? Nakatayo sa paanan ng krus. At ang ganda noong imahe na to, sapagkat hindi lang ito yung pagtatagpo na ang ating Panginoong Hesukristo ay ipinagkatiwala tayo sa kanyang ina at kanyang ipinagkatiwala ang kanyang ina sa atin. Pero nagusto ko yung postura ng ating mahal na Birheng Maria, nakatayo. Sa panahon na siya ay nagdadalamhati, nasasaktan, durog na durog, ano ang kanyang postura? Na natiling nakatayo. Hindi nagmukmok, hindi humiga, hindi umupo, kundi ang ating mahal na Maria ay patuloy na tumayo. Nakatayo siya kasi alam niya hindi nagtatapos ang hirap, ang buhay sa hirap, sa kanyang pagdadalamhati. Naniwala pa rin ang ating mahal na Birheng Maria. Nawa ito yung ating maging postura din sa hamon ng buhay. Tayo'y manatiling tumayo at pahintulutan natin na tayo ay
makakatayo sa hamon ng buhay kung tayo ay malapit sa Diyos, gaya ng ating mahal na Birheng Maria na nakatayo sa paanan ng krus. Kapag pinahintulutan natin na tayo ay makikihati sa daladala, sa dalamhati ng buhay natin kapiling ang Diyos, gagaan ng krus kapag ang Diyos ang kasama nating pumapasan ng ating krus sa buhay. At sana po maging inspirasyon natin ng ating mahal na Birheng Maria na nakihati sa mga daladala ng kanyang anak. At ngayon alam natin na ating mahal na Birheng Maria ay hindi sumuko, natiling tumayo o nakatayo sa kabila ng mga bigati na kanyang pinagdaanan. Nawa ganito rin yung ating maging attitude. Huwag tayong sumuko sapagkat meron tayong kapiling na ina na nakaranas ng napakaraming dalamhati pero hindi sumuko, hindi bumitaw, natiling napuno ng pag-asa at tumayo kapiling at kasama ang ating Panginoong Jesucristo. Muli isang pinagpalang araw sa inyong lahat.